Good morning po. Amen. Good morning po sa ating lahat, lalo tigit sa ating Panginoon. Muli, binigyan na naman tayo ng ating Diyos ng isang magandang araw upang patuloy na purihin siya. Hallelujah. Today we are celebrating the victory of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maging doon sa mga naka-online worship through our YouTube Live. Good morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po. Magsitayo na po tayong lahat. Today is the great day that the Lord has made. Hallelujah! Kaya umikot po tayo, kamayan po natin ang bawat isa ng may ngiti sa ating mga labi. Glory to Jesus. Great day that we celebrate. This is the great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is the great day. This is the great day that the Lord has made. This is the great day. This is the great day that we celebrate. This is a great day, this is a great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is a great day, Spirit is moving, Lord. This is a great day, a season to rejoice. This is a great day, now we have a reason to celebrate the presence of the Lord. This is the great day. This is a great day that the Lord has made. This is the great day that we celebrate. This is a great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is a great day of joy and jubilation. This is a great day to sing in one accord. This is a great day. Let's shout hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Celebrate the presence of the Lord. This is the great day. This is the great day. Hallelujah. That the Lord has made. This is the great day. That we celebrate. This is the great day. That the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is the great day. This is the great day that the Lord has made. This is the great day that we celebrate. This is the great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice and be glad. Lord, I will rejoice. Hallelujah. I will rejoice. I will rejoice and be glad. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Truly our God is great. Mula doon sa pagiging makasalanan ng bawat isa
tinubos tayo ng ating Panginoon. And now, here we are, nakatayo sa harapan ng ating Panginoon, waiting for His coming. Naghihintay tayo doon sa pangako ng Lord na buhay na walang hanggan para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. And before we come to God in prayer, let's sing this song. For God so loved. Tunay nga dakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Glory, glory, Lord. You're worthy of all praises, Jesus. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son. Hallelujah, Jesus. Let's sing it again. God so loved. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb that was slain. He's risen from the dead. He is risen. He's high and lifted up. He's high and lifted up. Heaven and earth adore. Hallelujah. It's Jesus, oh God. Sing God so loved. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son.
God so loved the world that He gave His only Son. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na pinakapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito, Lord. Kayo lamang po ang aming itataas, ang aming dadakilain. Tunay pong napakabuti niyo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, O Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ibinigay niyo ang inyong bugtong na anak para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Tunay pong ganun na lamang ang inyong pag-ibig para sa bawat isa sa amin, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord, sa isang linggong natapos, Panginoon, na iningatan niyo kami at ginabayan sa aming mga ginawa, Panginoon. Salamat po sa magandang kalusugan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng pagpapala, biyaya, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin sa bawat araw, Panginoon. Sa kagalingan, Panginoon, sa bawat karamdaman, O Lord Jesus. Maraming salamat po. Tunay pong napakabuti niyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, O Lord. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa anumang pong karumihan, O Lord Jesus. Nawa kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan at inyo pong tanggapin ang aming papuri at pasasalamat sa umagang ito, O Lord Jesus. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong paggabay sa umagang ito sa aming gawain, O Lord Jesus. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Dalangin po namin ang kaayusan ng bawat bahagi ng aming gawain sa umagang ito, Lord. Hinihiling po namin ang inyong banal na presensya, Panginoon. Wala pong lugar ang kaaway dito sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Sinasaway po namin ang anong gawa ng kaaway in the mighty name of Jesus, O Lord. Panginoon, dinadalangin ko po ang bawat kapatid na may bahagi sa gawain ito, O Lord, sa umagang ito. Ang aming mga musicians, ang aming mga singers, ang media team, ang ushering team, Panginoon, at aming kapatid po na si Sister Rica na magbabahagi ng inyong banal na salita, Panginoon. Itago niyo po sila, Lord, sa inyong likuran. Kayo po ang magbigay sa kanila ng kalakasan, ng katalinuhan at karunungan sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba, O Lord. Gayon din po ang bawat bahagi ng aming gawain sa umagang ito. Ipagpalain niyo, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Kayo lamang ang aming mapuri, masamba at maitaas sa umagang ito, O Lord Jesus. Wala na pong iba, kundi kayo lamang, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Lord Jesus. Panginoon, gabayan mo po kami sa bawat desisyon na aming gagawin sa aming buhay sa araw-araw. Nawa ang lahat po ng iyon ay maayon sa inyong kalooban, O Lord God. Kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Alam ko po na maraming hindi magandang pangyayari sa aming bansa o sa buong mundo, O Lord. Pero sa inyo lamang po kami umaasa, O Lord God. Sa inyo lamang po kami humihingi ng kalakasan, Panginoon. Kayo lamang po ang aming pag-asa, O Lord God. Kayo lamang po, wala na pong iba. Sa inyo lamang po kami umaasa, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, O Lord. Kayo lamang po, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang aming Diyos, Ama. At alam kong mabuti kayo, hindi kayo nagbabago, O Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at dinadakila, O Lord. We thank you, we praise you, and we glorify your name, O Lord. This all we pray, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. We'll continue to praise our God. We will celebrate the victory of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Karapat dapat siya sa lahat ng pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Glory to God. Glory, glory. Hallelujah.
Jesus, celebrate. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He's risen. He's risen. He's risen. And He lives forevermore. Yes, risen. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. Celebrate, celebrate, Jesus, celebrate, 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 Jesus, celebrate, celebrate, Jesus, celebrate, celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen, He is risen. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. He is risen. He is risen.
deserve, Lord. Amen. At sa dali pong ito, patuloy tayo sa ating pananambahan sa ating Panginoon. Tunay nga po na we celebrate, we commemorate yung ginawa ng Panginoon, dakilang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin, at yun yung kaligtasang ipinagkaloob niya. You know, our God is so faithful po. And yung love niya unconditional di ba? Tayo, willing ba tayong mamatay para sa ating kaaway? Pero hindi, ang Panginoon ginawa po niya, while we were still yet sinners, Christ died for us. Wala po akong nabalitaan na ganun, na kriminal, na mamatay tayo para sa isang kriminal. And yet, we were all considered criminals before Him, before He died on the cross. So yun po yung talagang wala tayong maipapantay sa pag-ibig na yon. Kung iisipin natin talaga. Minsan nababaliwala natin yan. Nababaliwala natin yung kaligtasan natin. Pero lagi po nating tandaan, our salvation, our eternal life, ang naging buwis po niya ay ang dugo ng ating Panginoon. Kaya pagka malalaman po natin yun, maiintindihan natin ng lubusan, mapapaiyak lang po tayo sa Panginoon. At mahihiya na rin, no? Kasi kahit naligtas na tayo, minsan siyempre nagkakasala pa rin po tayo. Hindi naman tayo perfect. But minsan nasasadya pa natin, di ba? Matigas ulo natin. Matigas ulo natin, we are so stubborn. And yet, stubborn din ang love ng Lord. Di ba? Stubborn din ang love ng Lord. He never gives up on us. Sabi nga is, it's His stubborn love that never gives up on me. The Lord keeps on pursuing us. Hinahabol tayo ng Lord, nahabol tayo ng presensya niya, pero tayo minsan nagbabaliwala lang tayo. And right now, this is the moment, no, na ma-remind tayo nung dakilang pag-ibig na ito. Kaya inaayahan ko na po kayo magsitayo. Hallelujah. We'll sing this song, All for Love. All for Love, yun po ang ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Pahalagahan po natin ito at ipamuhay natin bilang mga anak niya. Hallelujah. Let's thank Him. Let's show our gratitude unto the Lord as we worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Let's sing. All for love, Father gave, for only love could make a way. All for love, the heavens cry, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me, sing everything, hallelujah. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. It is you, Lord. Hallelujah. Let me sing all for love. Let me sing all for love. I will join the angels' song, ever holy, ever
but holy is the Lord. King of glory, King of how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I ask, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Yes, Lord, you are everything. Hallelujah. Everything I need is you. Hallelujah. You're everything. Everything I need is you. It is you. Sing it again. You're everything I need. Hallelujah. Yes, Lord. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. Hallelujah. Yes, Lord God. We worship you, Lord. We thank you, Father. Hallelujah. All for love, the Savior prayed. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you. Yes, Lord. To you. To you. To you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. Sing again. Everything I need is you. My beginning, my forever. It's you. It's you, Lord. Hallelujah. Jesus, thank you, God. Glory to your name. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit.
reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our Savior. Hallelujah. Yes, oh God. Praise you, oh God. Hallelujah. Praise the Father. Praise the, yes, oh God. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Peace. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had Yes, oh conquered God, death. hallelujah. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not fear and shall not faint. By His blood, in His name, in His free, I am free. Yes, oh God, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Hallelujah. Yes, God. Praise your name. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Hallelujah. Thank you, God. God of glory, majesty. Yes, oh God. Sing it again. Praise the Father. Hallelujah. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise you, Lord. Praise forever to the King. Praise forever. Praise forever to the King. Praise forever. Praise forever to the King of Kings. Let's crown Him King. Hallelujah. Crown Him King of Kings. Yes, Lord. Crown Him Lord of Lords. Wonderful, wonderful. Counselor, Almighty God, Almighty God, Emmanuel. Emmanuel. God is with us. God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forever. Sing it again. And crown Him King. Crown Him King of Kings. Crown Him Lord. Crown Him Yes, oh God. Lord of Wonderful. You are our Emmanuel.
God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. He is risen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. You conquered the grave. Jesus. Glory to you, Lord God. praise you, Glory to you, Lord. praise Lord, you, may Father. kagalakan ng aming mga puso na nagpupuri sa iyo sa umagang ito, sa tagumpay na ibinigay mo sa amin. Karapat dapat kang purihin, Panginoon. You are the Most High God, and nothing is impossible with you. Hallelujah, hallelujah. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Karapat dapat kang purihin. Salamat po, Lord God, sa iyong ginawa. Para sa amin, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong biyaya. Karapat dapat kang purihin, O Diyos. Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Ipinararanas mo sa amin ang lahat ng iyong kabutihan, ng iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng ating muling pagkabuhay, totoo ang inyong Diyos, buhay at makapangyarihan, at wala nang ibang Diyos liban sa akin. Ako ang lumigan ng mga langit at ng lupa. Lahat ng nananalig sa akin ay hindi na mapaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy na nagnininga sa asupre. Kayo ay mayroon ng buhay na walang hanggan, at makakasama kong maghahari, at makakasama ko kayo sa aking kaharian magpakailanman. Magsiyaong kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral niyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ito ang wika ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to you, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat doon sa ginawa mo sa krus para sa amin, Lord God. Hallelujah. We praise you. We adore you, Lord God. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa sa gitna ng magulong sanlibutan ito. Ikaw ang aming pag-asa. Isang araw, babalik ka, O Diyos, at kukunin mo ang iyong iglesia. Jesus is coming soon. Soon. Hallelujah. Hallelujah. Sooner than we expect, oh God. You will come for us, Lord. Thank you, Lord. Thank you for giving us the assurance of our salvation. Thank you, Lord God. Thank you. Ibinibigay namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian, O Diyos. Ikaw lamang ang dapat maitaas sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise thy name, Lord God. Tanggapin mo ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa iyo sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Maraming salamat. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Ito po, Panginoon, ang aming alay sa iyo sa umagang ito, ang aming papuri. Hallelujah! 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 Praise thy name, Lord. Praise thy name, O God. Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Masaya ho ba kayo? Ayun. Kinakabahan ba kayo? Hindi, ako lang. Bakit ganun? Yeah, masaya po tayo ngayon nandito tayong lahat. Inaalala po natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun po, ito po ay part ng Holy Week. Tama po ba? So, ayan po, mayroon akong, though hindi po ayan ang aking lesson, pero pa-start lang. So, ito pong mundo natin, madaming tradisyon po, patungkol dito sa Holy Week. May mga pabasa, tama ho ba? Ito yung sa pabasa, di ba? Paborito yan ng Tita Obit ko eh. Nagpapabasa yan eh. Totoo. Hindi, joke lang po. Ginagaya niya lang. Meron pong mga nagpepenitensya, di ba? Sinasaktan yung sarili niya. Nung bata po ako, nakikita ko yan sa sa Pampanga. Parang pag meron po tayong basta nadaanan po natin yan yung misang outing natin. So sinasaktan nila yung sarili nila at yung iba pa ay nagpapapako sa krus, no? Kasi ang katwiran nila or ang pananampalataya nila ay ayun yung kabayaran nung kasalanan nila. So act of repentance nila sa mga ginawang kasalanan nila. Ayan po, naalala ko pa noon, dun sa lola ko, dun sa nanay, pag nagbabakasyon kami ng mahal na araw, sasabihin sa amin, wag kayong maliligo ng lagpas 3:00 ng tanghali. Bawal, patay si Kristo. Ganyan. Pag Good Friday yun Tapos minsan pa sasabihin, wag kayong maingay, patay si Kristo. Lahat wag. Tapos meron pa, wag kayong lalabas, maglalaro sa labas. Bakit? Kasi pagka nasugatan kayo, mahirap daw gumaling or worse, hindi daw gagaling kasi daw nakapako si Jesucristo. Yan yung mga mga paniniwala nila. Ayan yung pananampalataya nila. Pero bilang Kristiyano po, ano po yung tunay na kahulugan nito sa Bible? Sabi po sa Hebrews 10:10, sa pamamagitan ng paghahandog ni Kristo, tayo ay pinabanal minsan at magpakailanman. So once and for all po, niligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Hindi na po ito uulitin. Hindi na po ito kailangan dagdagan pa ng kahit sino. Dahil tinapos na po ito ng ating Panginoon. So si Kristo po ay namatay, inilibing, muling nabuhay. Hindi po ito tradisyon. Sabi po sa Luke 22:19, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi po, it is finished. Tapos na po, bayad na. Siya ay nabuhay ng muli. So ito pong Holy Week ito po ay reminder lang po para sa atin. Yung sakripisyo po ng Panginoong Hesukristo, yung kabayaran po ng ating kasalanan at yung pagmamahal po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po sa 2 Corinthians 13:5, sabi po suriin ninyo ang inyong sarili. So hindi po sapat na inaalala lang natin po itong ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sabi po, suriin ninyo ang inyong sarili. Upang ang bawat isa po sa atin, yung pananampalataya natin ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya naman po, yung pag-aaralan po natin ngayon ay may kinalaman po sa ating pong pananampalataya. Ayan po. Next, pwede. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Small Daily Faith, Big Eternal Impact. Basahin po natin, makitayo po tayo para po paggalang po sa salita ng Panginoon. Ayan, susunod po. Basahin po natin sa Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ayan po, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo.
Paki-post po yung photo. Ayan. Yan pong photo na nakikita nyo dyan, hiningi ko lang, nirequest ko lang yan sa AI. Kasi wala akong mahanap. Tsaka parang paano ko siya sasabihin. So, yung idea ko, sinabi ko lang, gawin mo to. And then, ayan yung lumabas. So, tama naman, magaling si AI. So, ang nakikita nyo po sa photo ay may droplet, may tumutulong tubig po, at may isang bato. Ayan. Pero, yung bato po na yon, yung binabagsakan ng tubig ay nabutas. Tama po ba? Ayan. So, pansinin nyo po gaano kaya katagal yan na yung droplet na yun tumutulo at nabutas niya yung bato? Ano kaya yan? Isang linggo, butas na agad yung bato. Tandaan po natin yung bato matigas yan. Tsaka matibay yan. Pero sino ho yung may gawa ng butas na yon? Minartilyo ba siya? Mukha bang, ba siya tawag doon? Dinrill ba siya? Hindi ho ano yung nagbutas doon sa bato? Tubig. So, yung from single drop of water po, falling consistently, akala nyo po, yung drop ng water, parang powerless siya. Mahina lang, hindi siya matibay. Tapos yung bato, matigas siya. So, parang wala namang power yung drop ng water. Pero alam nyo po ba na through consistency, ganyan po ang kayang magawa nung droplet ng water sa bato. Nabutas siya, di ba? So, pwede pa yan lumalim over time. So, ang sabi po sa dictionary, ang ibig sabihin po ng consistency ay doing something the same way over time or steady and faithful behavior over a long period of time. So, sa atin pong mga Kristiyano, ang ibig sabihin po ng consistency ay simple lang po. Faithfully practicing spiritual habits every day. Katulad po ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagsunod sa Panginoon, at pamumuhay po ng may integrity. Hindi po ito consistent sa pagiging late, consistent sa paninisod, di ba? Consistent po dyan. Simple lang po, di ba? Ganyan po ang buhay ng mga Kristiyano. Tama po ba? Ayan, next po. Yung photo po na yan na nakikita ninyo, yan po ay isang lugar po sa Taiwan. So, nung pumunta kami dyan, na parang medyo fascinated lang ako ng very light lang. Kasi natutuwa po ako. Yung nakikita nyo na yan, ano yan po, mga rock formations. So, may iba-ibang shape yan May nakita kami doon, parang mushroom. Meron namang iba, parang mga candle, yung itsura niya. Alam niyo po, yung rock formation na yan, naging ganyan yan. Dahil sa hampas ng alon, tsaka sa malakas na hangin. Kaya siya naging ganyan. And alam niyo po ba na meron dyan na isang famous na rock formation, which is yung, ang pangalan po niyan ay Queen's Head. So, yung itsura niya kasi, para daw siyang si Queen Elizabeth of England. Para ba siyang queen? Parang queen, di ba? Balik. Ayan. So, alam niyo po ba yung itsura niya sa unang photo, nakikita niyo po yung leeg niya. Makapal-kapal pa, di ba? Pangalawang photo, medyo numipes. Tapos pangatlong photo, medyo numipis pa. Tapos yung next po ay, ayan yung current situation niya. Medyo manipis na yung leeg ng Queen's Head. So sabi po doon, every year daw ay dahil sa alon, dahil sa wind, ay numinipes ng 1.5 centimeter every year. So sabi po nung tour guide namin dyan, over the 10 years,
10 years na lang daw ang itatagal nung leeg. O, di ba? Mapuputol na daw siya kasi hindi na daw niya kakayanin yung ulo. Kasi ang laki ng ulo. So sabi nila doon, pag wala daw ginawa yung Taiwan, yung lugar nila, para ma-preserve yung ulo na yan ng Queen's Head, ay mawawala na siya. Kita niyo po yun, consistency. Ayun po yung nagagawa ng consistency. Next po. As a believer po, ang desire natin is yung lumalim yung pananampalataya natin sa Panginoon. Maging consistent po tayo dun sa sinabi ko po, di ba? Mag-prayer, ganyan. Gusto po natin ng powerful faith, tama po ba? Pero alam niyo po, marami din sa atin, nag-iintay ng breakthrough. Kumbaga, iniisip na dapat may mangyaring big moment para masabi na yung pananampalataya nila sa Diyos ay nandoon. Sasabihin pa ng iba, pag binigyan muna ako ng Diyos ng bahay, pag binigyan ako ng Diyos ng kotse, ganyan. Sabihin pa ng iba, pag yumaman ako, tsaka lang ako magpapatotoo sa Panginoon sa ginawa niya sa buhay ko. So, naghihintay tayo lagi yung malaki, malalim na dahilan para yung pananampalataya natin sa Panginoon ay lumalim. Ayan po. Pero ang Panginoon po ay kumikilos siya in a different way. Paano po ba? Yung pong spiritual growth natin, naka-base po siya dun sa daily consistency. Meron po ba dito na kakakilala lang sa Panginoon ay talagang masasabi nyo na malalim na kayo agad sa Panginoon? May ganun ba? Ayun po, mga kapatid, mahalaga po itong pinag-uusapan natin ngayon kasi ang tunay po na relasyon sa Panginoon, meron po yung senyales. So may mga sign po yan. Kung talaga pong tayo ay nakatanggap sa Panginoon, nagpapakita ho niya ng mga senyales. Tayo ho ba ay nakikipag-usap sa Panginoon? Sumusunod ho ba tayo sa will niya? Yung mga ginagawa ho ba natin sa buhay natin ay naka-angkla sa Kanya. Sabi nga ni Brother Oli kanina, yung sa business po, iniisip niya kung kasama daw ba ang Panginoon doon. Sabi po ng Panginoon, in all things, kasama po ang Panginoon. So sa lahat po ng bagay na meron kinalaman sa atin, sa pag-aaral, sa family, sa business, kung ano pa man po, lahat po ay kasama po ang Panginoon. Yan po. Ngayon po, ito po yung pa-number 1 po. Ayan po. Meron po 3 important truths about spiritual consistency. Number 1 po, God values faithfulness in small things. Sabi po ng Panginoon, He who is faithful in little is faithful also in much. Pansinin niyo po yung sinabi ng Panginoon. Hindi niya sinabi na talented in little, hindi niya sinabi na impressive in little. Sinabi niya po, faithful in little. So, yung Panginoon po, hindi siya nakatingin agad sa greatness. Hindi yung faithfulness natin ay hindi dapat grand agad, no? Hindi natin isipin na pinili tayo ng Panginoon. Kaya tayo pinili ng Panginoon kasi magaling tayo, mas mabait tayo, mas magaling tayo sa iba. Actually nga po, wala ho tayo, lahat po sa atin, bawat isa sa atin ay wala ho tayong mapagmamalaki sa Panginoon. Kahit isa sa atin po. Pero inyo, no, malakas kayo. Tapos isang araw, sumakit yung tiyan nyo. Tapos nagpa-check up kayo, may cancer na pala kayo. Diba, yung katawan natin, mahina. So, wala talaga ho tayo mapagmamalaki sa Panginoon. Yung iba po,
gusto agad nila big ministry, big influence, big results. Pero ang Panginoon po ay nagsisimula siya sa maliit. Sabi nga po, yung paglilingkod po natin dito sa iglesia po, sabihin nyo, ay, ako lang naman nagliligpit ng mga upuan after ng service. Tinatanggal ko lang naman yung mga sapin. Yung paglilingkod ko ay maliit lang. Hindi katulad sa iba na nagsasalita sa harap, kumakanta sa harap, ganyan. Hindi ho totoo yun, Kasi maliit na or malaking paglilingkod, sa paningin po ng Panginoon, ay paglilingkod po yan. Pinaglilingkuran po natin siya. So si David po, hindi siya nag-start na tinalo niya agad si Goliath. Saan ba nag-start si David? Nag-start po siya sa pag-aalaga ng tupa, di ba? Hindi naman siya agad-agad, tinalo na agad niya si Goliath. Si Daniel po, hindi prayed 3 times every day. So alam po natin yung story ni Daniel. Bawal po, di ba? Bawal, pinag-utos ng hari na bawal manalangin. At pag nanalangin ay papatayin. Pero si Daniel po ay hindi nagpatinag doon. Siya po ay nanalangin pa rin ng 3 beses sa isang araw po. Si Moises po, hindi siya nagsimula na inakay niya yung Israel out of Egypt. Nag-spend muna siya ng years din, katulad ni David na nag-aalaga din ng tupa. So ano po yung pinapakita nun? Ang Panginoon po, dinedevelop niya po yung mga tao, katulad po natin, through daily faithfulness po. Hindi siya nag-start ng magaling ka agad, ganun, or tinawag ka niya agad para gumawa ng malaking bagay. Nag-start po yan sa maliliit. Sabi po, nobody becomes spiritually strong overnight. Hindi po yan, biglaan. Pangalawa po, what spiritual consistency looks like. Ito po, hindi too complicated para po sa ating mga Kristiyano. Una po is daily prayer. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin po tayo na walang patid. Hindi po, mga kapatid, hindi po sinabi na manalangin lang tuwing may problema, manalangin lang tayo tuwing may sakit tayo, or dumadaan tayo sa mga problema. Yung consistent believers po, nagbibuild po yan ng habit of prayer. Araw-araw po, kinakausap po ang Panginoon. Hindi po pwedeng may relasyon po tayo sa Diyos, pero hindi po natin siya kinakausap. For example po, di ba, yung mga mag-girlfriend po, tsaka mag-boyfriend, di ba? Ano yan umpisa pa lang, di ba, laging magkausap sa telepono. Sabihin pa, ibaba mo na. Hindi, ikaw na. Hindi, ikaw na. Di ba, ayaw pa. Wala na nagbaba. Kasi, di ba, hindi ako yun, agad, Hindi ako yun. Pero nakikita niyo po yung relationship na nabibuild. Kasi may relasyon sila So, nag-uusap sila, di ba po? Kaya tayo po, may relasyon tayo po sa ating Panginoon. Hindi po pwede na hindi po natin siya kinakausap. Alam niyo po, tungkol po yan sa pananalangin po, Noong last Saturday po, nanalangin po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, meron po akong babayaran na bills. Sabi kong ganun. And sinabi ko, ganito po yung amount. Meron lang po akong ganitong amount. Sabi ko, so may kulang pa. Sabi ko, Lord, kayo po yung mag-provide ng pangangailangan ko. Sabado po yun. Kinalingguhan po, nandito na po kami sa simbahan. Alam niyo po, for the first time, yes, in history, meron pong nag-abot sa akin na kapatidan, Sister, happy birthday! Inabot po. Di ganyan ako. Sabi ko, thank you po. Tuwan-tuwa ako. Inabutan ako ng pera. Tapos sabi ko, Lord, kulang to! Sabi ko,
Kasi kulang yung inabot. Sabi ko, iniisip ko, ayun yung sagot ng Panginoon dun sa panalangin ko. Sabi ko, Lord, kulang po. Tapos Monday, alam niyo po, may pinagkaloob ang Panginoon doon sa work ko po na blessing, na sagot po doon sa pinanalangin ko. Sabi ko, Lord, saan po yung binigay sa akin? Di ba nga sabi, happy birthday. Di para sa'yo. Para sa'yo lang, di ba? Hindi doon sa hindi doon sa pangangailangan mo. So, gamitin mo yan, birthday mo eh. So, ginamit ko, pang birthday ko eh. Hindi alam ng asawa ko. Hindi alam na may nagbigay. Ayun. Pero ayun po, ganun po, kabuti ang Panginoon, no? Ang tanong mga kapatid, humihingi ba tayo? So, pag may mga pangangailangan po tayo, dumadalangin po tayo sa Panginoon. Humihingi po ba tayo? Sinasabi ba natin, Lord, ito yung pangangailangan ko. Ganun po yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya, through prayer po, pwede natin yan idalangin sa Panginoon. Pangalawa po, meditation on God's Word. Ito po ay, yung mga sinasabi ko po, ito po yung ginagawa natin as a Christian. Daily faith, yung araw-araw po na ginagawa natin bilang para palakasin po yung ating faith sa Panginoon. So yung pangalawa po ay meditation on God's Word. Sabi po sa Joshua 1:8, meditate on it day and night. Ayan, sa buhay po natin mga kapatid, marami tayong mga desisyon na kailangan pagdesisyonan, katulad po ng pag-aasawa, katulad ng, natatawa, katulad po ng, kung yung sa mga magtatrabaho po, yung mga saan ba akong company papasok, or yung mga estudyante naman, ano ba yung course of study ko? Ano ba yung papasukin ko na course? Sa mga business-minded naman dyan, di ba? Ano ba yung business na papasukin ko? Yan po yung mga example po nung mga desisyon natin sa buhay. Ngayon po, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, pwede po tayong magkamali. For example po, sa pagpili po ng asawa, natural naman po, hindi naman perfect yung mapipili natin, di ba? Pero, pag-focus po tayo dun sa will ng Panginoon, hindi naman po tayo makakakuha ng mali na asawa po, Kasi ayun po yung disenyo ng Panginoon sa atin. Ayan. So, di ba, lahat po tayo dito naniniwala na isang desisyon natin sa buhay can affect the future, can affect tomorrow. Tama po ba? Isang desisyon mo lang, pwede pong maapektuhan yung nakaraan, yung future. So, kailangan po natin malaman po yung salita ng Panginoon para po masunod natin yung kalooban niya. Hindi tayo magkamali. Pangatlo po, stay obedient. Sabi po sa James 1:22, be doers of word, not hearers only. Ito po, lagi ko narinig sa mga matatanda yung kasabihan nila, may pumasok dito, labas dito. Diba? Ganun po yun. Ito po, consistency means obeying God in everyday life. Ito po, normal na po ito sa mga Kristiyano yung sumunod po sa Diyos. Diba, pag nabago na po tayo, sumusunod na po tayo sa Diyos. Yung dating gawin natin ay tinatalikuran na natin. Ngayon ho, kung tayo po ay nananatili pa din dun sa dati natin, baka ho hindi po tapat yung experience, yung encounter natin sa Panginoon. Ayun po. Kaya sa mga Christians po, ito, lagi po natin ito ginagawa. Sumusunod po tayo, di ba? Honest tayo. Yung kabutihan natin ay pinapakita natin sa iba. For example po dito, ito na naman si Ate Rica sa mga kabataan. Ito na naman sa kabataan. Ayan po, kasi di ba sinasabi dito, obey God. So,
ang mga kabataan, alam naman natin na pag nag-aaral tayo, sinabayan natin ng pakikipagrelasyon. Distractions yun. Alam po natin yun. Pero dahil matigas yung ulo natin, kaya naman ganun pa, di ba? So, malinaw po yun. Pag ginawa natin yung hindi kalooban ng Diyos, malinaw po yun na tayo ay nagdi-disobey sa Panginoon. So, sabihin ng mga pamangkin ko, ito na naman si tita. Alam niyo pa, side story lang Nung bata po ako, nalaman ko yung kapatid ni Sister Mirna, pangalan Tita Wow. Sabi ko, ay wow, Tita Wow, ang ganda naman ng pangalan. Sabi ni Ate Mirna, kaya daw wow, kasi wow, ang ganda. Parang ganon. So sabi ko nung bata ako, ay pag ako nagkapamangkin, sabi ko ganon, gusto ko tawag sa akin Tita Ganda. Tapos nung nagkapamangkin na, wala na, hindi na Tita Ganda. Ano na? Tita Sungit na. Yun po, faith is proven by obedience. Yung pananampalataya po natin, proven po yan sa pagsunod natin. Nagtitiwala po ba kayo? Amen po ba? Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sumunod po tayo. Tama po? Amen. Ayan po. Next po, fellowship with other believers. Sabi po sa Hebrews 10:25, ini-encourage po tayo na huwag natin i-neglect yung mga gathering together. Ayan po, di ba? Narinig natin yung mga patotoo kanina. Sabi nga po, naalala ko, sabi po ni Pastor Papa lagi, sabi niya dito sa harapan, pag mga ganyan mga gawain, sinasabi ni Pastor, kayo ho ba ay member ng Jewels? Sasabihin niya, syempre member kayo ng Jewels Ang member daw, hindi iniimbita. Tandaan niyo ho yan kasi natutunan ko kay Pastor Ang member, hindi iniimbita. Pag member po tayo, sama. Matik, sama. So kung wala naman pong ibang circumstances, ayan po, makilahok po tayo. Bakit po tayo ini-encourage na wag natin i-neglect yung mga gathering po natin with other kasamahan natin sa pananampalataya. Kasi napakalaga ho nun. Ako ho, nabibless po ako nung marinig ko yung patotoo ng mga kapatiran natin na hindi ko naman narinig magpatotoo. Nabibless po ako kasi nakikita ko din yung faith nila. Kasi kung hindi naman sila tatayo sa harap at sasabihin nila, ipapatotoo nila yung ginawa ng Panginoon, hindi ko malalaman. Kaya nagagalak po yung puso ko na marinig yung mga patotoo nila. Tapos, ano po yung nangyayari pag narinig namin or yung bawat isa sa atin, nagkakaroon tayo ng fellowship sa bawat isa. Lumalakas din po tayo, di ba? Nagiging blessing po yung patotoo nila sa atin. Tama po ba? Alam niyo po, nung outing, 2:00 na lang madaling araw, nagkwekentuhan pa kami. Sabi ko, ano ba yan? May pasok pa ako ng 7:00. 2:00, gising pa kami. Kasi alam niyo, nakakamiss po yung magkwentuhan kayo nung sister mo in Christ, brother in Christ mo. Kasi yung knowledge po na meron sila, hindi nyo yan maririnig sa labas. Sinasabi ko sa inyo, sa labas iba yung yung sasabihin nila, yung iba yung mga wisdom nila sa mga bagay-bagay. Pero pagka sister in Christ nyo, brother in Christ nyo, yung knowledge ng Panginoon, ayun po yung maririnig nyo sa kanila. Kaya, wag po natin i-neglect yung mga gathering na mga ganon. Sana po ay na-convince ko kayo na next time, sumama kayo. Kasi malaki po yung mawawala. Alam niyo po, kahit ano yan, kahit ano pa yan, pag sinabing ganyan, dapat lista agad tayo. Andun yung faith natin na sasama ako. Kasi gusto ko din maging kalakasan ako dun sa kapatid ko. Kaya po, next time, pag naglagay dyan, lista tayo. Amen po? Amen. Ayan, next po.
Ito po yung isa sa truth po ng consistency ng ating pananampalataya. Ano daw yung napoproduce po ng consistency? Kung tayo po ay consistent sa pananalangin, consistent tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at consistent tayo na sundin ang Panginoon, ano daw po yung napoproduce? Sabi po sa Galatians 6:9, "Do not grow weary in doing good, for in due season we shall reap if we do not give up." So, ang first po na napoproduce ay spiritual strength. Katatagan po ng ating pananampalataya. Hindi po tayo yung Kristiyano, kasi, di ba, Kristiyano na po tayo. Ngayon, pinapractice po natin to na nananalangin tayo. Kasi, relationship natin sa Panginoon po, di ba? So, sabi ko nga po kanina, kung may relationship tayo sa Panginoon, kinakausap natin siya. Hindi pwedeng hindi natin siya kausapin. So, spiritual strength, hindi po tayo yung Kristiyano na pagka po dumaan sa matinding pagsubok, nalulumo na. Huwag po tayong matagpo ang ganon. Or hindi po tayo yung Kristiyano na madaling matisod. Alam niyo po yon, yung may hindi magandang nakita sa kapwa Kristiyano, natisod na. Kumbaga, yung iba ayaw na magsimba, yung iba talagang lumayo na sa Panginoon. Bakit ho? Kasi nakatingin sila sa tao. Huwag ho tayong matagpuan na ganun po, na nakatingin tayo sa tao. Kasi dapat ho, tayo ay nakatingin lang. Ang focus natin ay sa Panginoon lang. Kasi kung sa tao ho tayo titingin, ay naku, sabi ko nga ho kanina, ang tao wala pong mapagmamalaki. Marami pong flaws, marami pong kasalanang nagagawa pa. Ngayon, kung sa tao po tayo nakatingin, ay talagang manghihina tayo. Kaya dapat po ang focus natin ay sa Panginoon lang. Spiritual strength po, ayan po yung nade-develop natin pag consistent po tayo. Pangalawa po, sharper discernment. Ngayon, kung regular po yung ating pakikipag-usap sa Panginoon, pagbabasa ng Biblia, nagkakaroon po tayo ng discernment. Nalalaman, nasasabi natin na, sa everyday life po natin, nasasabi natin na, itong gagawin ko na to, bago ko pa gawin, alam ko na mali to. So, hindi natin po gagawin, tama ho ba? Kasi nagkakaroon po tayo ng discernment. Na nung nagbabasa po ako sa social media, na meron akong parang na visit na sa comment section. Sabi doon nung isang tao, paano daw ho ba natin nasasabi na si Lord daw yung nagsabi nun sa atin? So sa mga Christian po, dahil tayo ay may relasyon sa Diyos, tayo nakikipag-usap, tayo ay nagbabasa ng Biblia, natural lang po na kinakausap tayo ng Diyos. So yung mga mali, alam natin yun. Binubulungan tayo ng Diyos. Mali yan. Huwag mong gawin yan. Umalis ka na dyan. So ayun po yung sagot nun. Maaaring yung mga tao po sa sanlibutan ay hindi talaga nila maintindihan yun. Kaya nga, di ba, may pinagtatawanan na nagsalita sa social media na kinausap, sinabi daw ng Diyos na mag-resign ka dyan. So yung mga tao, natatawa sila, bakit sinagsabi si Lord na mag-resign ka dyan? Pero totoo yun na pwedeng sabihin ng Diyos na mag-resign ka dyan. Kung hindi yan, tama, sa kalooban ng Diyos, umalis ka dyan. Parang gano'n, tama po yun. Yung discernment, nasa atin na po. Pangatlo po, deeper intimacy with God. So, nagkakaroon po tayo ng deeper intimacy. Ito po ay one of, nung binabasa ko to, may realization po ang Panginoon sa akin. Kasi meron ho akong kaibigan na, ang katwiran ko, kaibigan ko siya. Kahit nasa malayo siya, kaibigan ko pa rin siya. Hindi kami nag-uusap, hindi kami nagkakamustahan, ganyan. So parang na-realize ko na, may relationship kami. Dapat kami nag-uusap, kahit kamustahan lang, ganun. Kasi ganun po yung relationship, di ba? Meron bang relationship na,
Hindi kayo nga nag-uusap. Di ba nga, pagka bagong kaibigan nyo, kunyari, kaibigan nyo siya, di ba? Ultimo, paborito yung pagkain, mga ayaw nyo, sinasabi nyo sa kaibigan nyo, di ba? Kahit sikreto nyo nga, sinasabi nyo sa kaibigan nyo eh. So, doon nyo po nabibuild yung relationship nyo. Nagkakaroon po kayo ng malalim na ugnayan doon sa kaibigan nyo. Ngayon, ay ganun din ho, yung nabibuild natin pag araw-araw ho tayong nakikipag-usap sa Panginoon. Deeper intimacy with God. Ngayon po, next po na truth about this ay, bakit po maraming tao po yung nag-struggle with consistency? Bakit hindi natin kayang maging consistent? Marami pong, meron nag-cite po ako ng 3 reasons. So, yung first po is emotional Christianity. Ayan. Yung iba po sa panalangin ko po na huwag naman sana. Pero yung iba po sa mga Kristiyano na emotional po, kumbaga nakabase sila sa feelings. Kunwari po, motivated sila. Tapos, pag motivated sila, andun yung reason nila to praise and thank the Lord, yan, kausapin ng Panginoon. Yun nga po, kunwari, nakabili ka ng bagong sasakyan, na-promote ka, syempre po, di ba, iba yung motivation mo. Tapos, tuwan-tuwa ka po, no? Pero pag may nangyaring hindi maganda, ayun na nga po, nanlulumo na. Kasi nakadepende po tayo sa sitwasyon. Emotional po tayo. Yung damdamin po, doon po tayo nakabase. Ayun nga po, sabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say rejoice. So ito po ay act of faith na ang sinasabi po dito na in every situation, kamanlumo-lumo ba yung situation natin na yan, rejoice in the Lord. So ayun po yung always, no? Hindi po yan nakatay sa emotions na pagka tayo ay hindi maganda yung nangyayari sa atin ay wala na. So, faith must go deeper than emotions. Pangalawa po, bakit tayo nag-struggle? Wala po tayong focus. Ito po ay natural sa tao po, yung walang focus. Ma-share ko lang po, ako po, ang work ko po ay sa Australia. So, ang work ko po ay accounting po yung aming business. So, ang main work ko po ay corporate compliance. So, kunyari po, kayo po ay may company sa Australia. May business kayo doon. Ngayon, i-register nyo po yun, di ba? Para maging legal. So, ako po ang gumagawa nun. Sorry. Kami po yung gumagawa nun. Nire-register namin yung company. Kunwari po, sino yung mga director ng company na yan, anong klaseng company yan. Tapos, ako din yung gumagawa nung, kunwari ho, si Brother June, magiging director siya ng isang company. So, i-appoint ko siya. O kaya naman po, si Brother Charlie, magre-resign naman siya as director. Ganun po, pati mga shares, ayan po. So ako gumagawa niyan. Yung trabaho ko po ay, pag wala kang focus, delikado ka. Kasi po ang penalty, pag nagkamali ka, ay talagang malaki po. Kasi nga, corporate compliance po, Ngayon, siguro nung bago-bago pa lang ako, talagang siguro po wala akong focus kasi work from home. Talagang yung mga anak ko, rinig na rinig ko, nag-aaway sa likod, sumbong dito, sumbong doon. Tapos, talagang wala kang focus pag nasa bahay. Pag nasa office po, talagang focus. Kaya sabi ko mas parang gusto ko pa mag-office kaysa ganito Dapat po talaga may focus. Ngayon, siguro nagkamali ako kasi wala akong focus. So, anong nangyari mag-a-appoint ako ng director. Kunwari si Brother Orly. I-appoint ko siya as director ng company isang company. Ngayon, i-appoint ko na siya. Nung i-enter ko na yung pangalan niya, nakita ko may dalawang Orly Acopio, gano'n. Dalawa sila.
So, akala ko, duplication lang. Ganyan. Hindi ko na-check. Wala ako sa focus. Yung pala magkaibang tao. Ang napili ko, yung isang, yung isang akopyo na isa, na wala siyang kinalaman dun sa company na yon. So, di ba, ang galing, na-appoint kong director yung walang kinalaman dun sa company. Pero alam nyo ho, sa awa ng Diyos, talaga nagawa ng paraan yon. Tinawagan nila yung, yung tao na nagkamali po, na-appoint kayo. Naging director kayo ng isang company. I-resign po namin kayo, parang ganon. Tapos, alam nyo po, for some reason, walang penalty yun. Sabi ko, thank you, Lord. Kasi syempre, babayaran nila yun, hindi ako. Kasi wala naman. Kumbaga, kino-cover ng company yun. Kaya lang, syempre, nakakahiya. So, nakikita niyo ho yun, pag wala kayong focus, pwede kayong magkamali. Namatay. Pangalawa po, bakit tayo nag-struggle? Kasi po, ay impatient. Ay, pangatlo pala. Kasi po, impatient tayo. Ito po ay tendency po natin to lagi. Kasi gusto natin, quick. Diba? Quick answers, quick po yung result, lahat. Gusto natin madali. Kaya nga po, usong-uso, diba? Yung mga instant. Kasi mas gusto po mas gusto ng tao. Yung mga fast food, diba? Mas gusto nilang i-consume yun kaysa magluto ng masustansyang pagkain. Kasi mabilis po mabilis. Naalala ko po nung bata ako, magpapagupit kami sa bahay. Si nanay, tsaka ako magpapagupit. Sabi ni nanay, tawagin mo yung magugupit kasi pupunta lang yun sa bahay. Tapos, sabi, hindi daw available yung magugupit. Ako tong intrimitida. Intrimitida. Yung yung gusto. Kasi bata pa ako Gusto ko ura-urada, ganon. Impatient ako. Ginupit ko yung buhok ko, sarili kong buhok. Kaya yung bangs ko, imbis na, di ba, kasi bangs gugupitin, ganyan lang. Ang ginawa ko, hinila ko. Tapos, tsaka ako ginupit. Pagka let go ko, nandito na siya. Nandito na siya. Nako, sinasabi ko sa inyo, ayokong lumabas ng bahay, nag-aaral ako nun. Iniisip ko, paano ba gagawin ko dito? Sagarin ko kaya hanggang dito? Yung gupitin ho ba hanggang dito? Naisip ko ho talaga yon. Tapos, ang ginawa ko ho, headband. Talagang, in my entire life, ang itsura po talaga ng ang hairstyle ko talaga may bangs Nung pagkakataon na yun, nawalan ako ng bangs. Kasi naka-headband ako. Kasi impatient tayo di ba? So, gusto natin instant. Remember po, God develops character slowly po. So, tayo po, kung nakakilala tayo sa Panginoon, bago lang tayong Kristiyano, unti-unti ho yan. Hindi ho yan overnight. Ay, ang laki na ng pananampalataya ko sa Panginoon. Pero, careful din ho tayo na kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, dapat ho may pagbabago. Kasi kung wala, sinasabi ko nga, katulad sinabi ko kanina, kung walang pagbabago, ay check natin, baka may mali ho doon sa ating pagsunod sa Panginoon. Ayun po, sabi po sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. So, ito po ay call to steadfastness. Isipin po natin si Hannah. Ilang taon po siyang nanalangin para magkaroon siya ng anak. Umiiyak siya sa Panginoon, nagpaluhod sa Panginoon para po magkaroon ng anak, di ba? Pero hindi po sumagot ang Panginoon. Wala pa rin siyang anak. Pero faithful ho siya, nanalangin pa rin siya at sinabi niya gusto niya magkaanak. At eventually po, sumagot ho ang Panginoon at ibinigay po sa kanya si Samuel. So Christians, ayun po yung gusto kong iparating sa umagang ito po, no? Kung tayo ay
matagal ng Kristiyano, kung tayo ay bago pa lang Kristiyano. Ito pong mga bagay na to, pagdadasal sa Panginoon, pakikipag-usap sa Panginoon, pagbabasa ng Biblia, pagiging obedient sa Panginoon, ito po ay, sabi nga, simple lang na ginagawa natin sa journey natin po, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Pero sabi nga po, simple, pero may impact po. Pakatagalan, lumalalim po tayo sa Panginoon. Yan po, magtatapos na po ako. Ang tanong po dito, consistent po ba tayo? Tayo ho ba ay nananalangin? Kinakausap natin ang Panginoon araw-araw? Or, alam na yun, Lord? Alam mo na yan? Ganun ba tayo? Alam mo na yan, Lord? Alam mo na yung pangangailangan ko. Hindi na ako magpipray kasi alam mo naman lahat eh. Ayan po. Mga kapatid, ngayong araw po, alalahanin po natin na si Kristo po ay namatay sa ating para ho sa ating kasalanan. Tayo po ay naligtas sa malinaw na kapahamakan. Pero siya po ay nabuhay muli. We are saved. We are not just saved, but we are called. So, ayun po yung dalin po natin ngayon bago tayo umalis. Maging faithful. Tinawag tayo ng Panginoon. Hindi niya lang tayo sinave doon sa krus, yung mga kasalanan natin. Tinawag tayo ng Panginoon. Ngayon, bawat isa ho sa atin ay tinawag niya para lumakad po sa Kanya. So, ayun po yung ating kailangan gawin. Katulad ho nung bato na tinutuluan nung tubig. Na overtime po ay nabutas niya yung bato na matigas. Maging ganun po tayo, no? Yung araw-araw na kala natin maliit na bagay ay malaking bagay ho ang nagagawa sa ating pananampalataya at buhay Kristiyano. Yun lang po, maging faithful po tayo sa maliit na bagay. Yun lamang po. Thank you. Salamat, Sister Rica. Ang ganda ng mensahe, simple, madaling maintindihan, di po ba? Kaya hindi mahirap sa pamuhay yung narinig natin na salita ng Diyos. Ito po ay sundin natin para sa ikalalago ng ating buhay spiritual. Let us all be consistent sa ating pananampalataya. Sa pagwakas po na panalangin, tayo po ay tumayong lahat. Magko-closing prayer po muna tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salita na ibinahagi sa amin ngayong umaga. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon, na huwag mawalan ng kabuluhan ang salita mo na ibinahagi ngayong umaga. Tulungan mo po kami na maisapamuhay namin, Panginoon, ang iyong salita para po kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, nawa Lord ay kung ano yung kalooban mo, kung ano yung gusto mong makita sa buhay namin, ay iyon ang mangyari. Kaya sa iyo lamang po, Panginoon, ang papuri at pasalamat. Ngayon po ay awitin natin yung He's Coming Soon. Taas po natin ating kamay. He's coming soon. He's coming soon. With joy, we welcome His returning. It may be more, it may be night or noon. We know He's coming soon. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubong.
Ayun po ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaating lagi ngayon at magpakailanman. Ang lahat magsabi po ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po.